Balik Simba sa Nuestra. Guidelines for attending masses at the parish in the new normal. Entry to the church. Wear face mask upon going to the church. No face mask, no entry policy. Number 2. Observe social distancing at all times. Number 3. Scan QR code or parish underpass upon entrance. The QR code or PEP will be filled up online prior to the Mass. It will also serve as a health check form. You may also opt to fill up this form in the parish. Please bring your own pen. With this choice, you will have to leave the form on your seat before leaving after the Mass. Number 4. Have your body temperature checked by the parish personnel. Number 5. Make sure to sanitize shoes upon entering at the disinfecting mat. Hand sanitizer will be placed in select areas of the parish to ensure safety. Do's and don'ts during the Mass. Collection. Don't. Please make sure to not touch any collection basket. Do. Wait for an usher to collect offerings. Only the usher is allowed to touch these baskets. Number 2. Our Father. Don't. Don't hold hands with anyone on your side during Our Father. Do. Put your hands together near your chest while singing the Our Father. Giving of peace. Don't. Refrain from kissing, handshaking, or any contact with anyone during giving of peace. Do. Respectfully bow your head instead as a sign of peace. Communion. Don't. Refrain from speaking during communion. Refrain also from receiving communion through the mouth. Do. Bow when receiving communion. The response Amen will be said before Mass goers queue in. Stand at the distance marker set on the floor when receiving communion. Exiting the pews. Don't. Refrain from exiting at the same time with other Mass goers. Do. Please leave the health check form on your seat. Wait for others to exit. Make sure to follow the direction markers upon exiting. Veneration. Don't. Refrain from touching and other kinds of contact any image inside the parish. Do. When venerating, strictly observe the distance set by the parish, respectfully bow and do the sign of cross as alternative. Exiting the church. Do. Observe social distancing while exiting. Let us be patient and wait for others. Exit only at the designated areas. Thank you for your attention. Keep safe and God bless.
Magandang umaga, marriage banns. John Ferdinand C. Rosagas, son of Ferdinand and Mary Grace Rosagas, will marry Carol Ann Quilantang, daughter of Antonio and Cecilia Quilantang, on October 25, 2020, in Christ the King Parish, Green Meadows Avenue, Quezon City. Keith Brian Vidal, son of Nelson and Rowena Vidal, will marry Charmaine Jo Arellano, daughter of Rodolfo Jr. and Maria Sara Arellano, on October 30, 2020, in Immaculate Heart of Mary Parish, UP Diliman, Quezon City. Juan Federico C. De Leon, son of Jose and Carmen De Leon, will marry Sheena Paula H. Pedrieta, daughter of Estanislao and Hilda Pedrieta, on October 28, 2020, in Parish of St. Teresa of the Child Jesus and the Holy Face, Talisay, Lipa, Batangas. Isama po natin sa ating mga panalangin, misa pasasalamat ng Ordonez family, Aleli Fajardo and family, Justin Limhoco, para sa pansariling panalangin nila Nenet Shoson and family, Nonoy, Edwin, Sofia, Kevin, Alona, Taylor, Antonia, Edgardo, Letty Tamayo, Joe and Marley Limhoco and family, Jennifer, Carol Sabarillo and family, Danny and Cynthia Tamayo and family, Marian, Inigo and Elso Cabalse, para sa kagalingan ni Eric, Carissa, Jacob Ang, Cora A, Lucy and Daniel Jr. Sanchez, Leticia Abubo. At para sa mga kaluluwa nila Father Joel, Sunny, Ricardo Sr., Marciana, Antonio, Celso, Esther, Ricardo Jr., Mikoy, Celedonio, Gregoria, Edita, Ray, Jolo, Shaina Erica, Oscar, Armando, Perfecto Sr., Corazon, Cesar, Perfecto Jr., Arturo, Rolando, Marcelo Sr., Alicia, Margarita, Bibiano, Sergio, Jason, Joseph, Jesus, Consolacion, Lucille, Ana, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating mga panalangin. Muli, magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng Banal Eucharistia sa pamumuno ni Father Pipo. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang, patuloy nating idulog sa ating mahabaging Panginoon ang bawat kahilingan at biyayang gusto nating matanggap sa ating buhay, sapagkat siya ay Diyos na mapagpala at mapagbigay. Sa mga pagkakataon na tayo ay binibiyayaan ng Diyos, patuloy tayong magpasalamat sa Kanya at gamitin natin ang bawat biyayang ito upang makapaglingkod at magmahal din sa iba. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, patuloy nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan kami.
Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong hinahulog niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kabutihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinaalangan ng naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon mga taga-Jerusalem at gayon din kayong mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan kong itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ay ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao mo'y palayasin hanggang sa ibayo. Sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray nito, walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, ng pawang nasa parang. Panginoong, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas.
Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay taglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nung makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.
Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Pipo. Naranasan niyo na bang magmahal pero nasaktan? Naranasan niyo na bang magmahal pero nabigo? Naranasan niyo na po ba ang magmahal pero hindi tinanggap ang inyong pagmamahal? Sabi nga po ng isang author, to love is to take a risk. Kapag daw ang isang tao ay nagmahal, parang isinusuong niya ang kanyang sarili sa panganib. Mga kapatid, ganito ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Nung ang Diyos ay nagmahal, nilikha niya ang mga unang tao ayon sa kanyang itsura at kawangis ng may karunungan at may kalayaan. May karunungan at kalayaan na pwede niyang gamitin na suklian ang pagmamahal ng Diyos o hindi. Ganito po ang nangyari sa kwento ni na Eva at Adan. Mga unang taong nilikha ng ating Panginoon ng may karunungan at kalayaan. Kaya lang po, ginamit nila ang kanilang karunungan at kalayaan para hindi sundan ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi nila sinunod ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At ito po ang ipinapahiwatig sa ating ebanghelyong nabasa ngayon sa talinghaga ng mga masasamang mga tagapag-alaga ng ubasan. Ikinwento sa atin ng ating Panginoon na merong isang may-ari ng ubasan na inihanda niya ang lahat. Ngunit pagdating ng pinagkatiwala niya sa kanyang mga kasama, ngunit sa panahon na namumunga na ito at nais na kunin ng kaparte nung may-ari ang kanyang bahagi sa mga bunga ng ubasan, hindi ito ibinigay sa kanya, bagkus ang mga taong ipinadala niya ay ginawan pa ng kasamaan. At sa bandang huli, ipinadala niya ang kanyang anak at ganun din ang ginawa ng mga kasama niya. Hanggang sa ito ay kanilang pinatay. Mga kapatid, kung mapapansin natin, ang talinghagang ating binasa ay buod ng kwento ng ating kaligtasan. Na kung saan yung anak na nagpapahiwatig o ipinakilala sa atin sa ating ebanghelyo ay ang ating Panginoong Hesus. Bagamat siya ang anak ng Diyos, hindi siya tinanggap. Siya ay naghirap at siya ay pinatay. At yung mga kasama nung may-ari ng ubasan ay patungkol sa mga Pariseyo at Iskriba na kung saan ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang mga hinirang ang bayang Israel. Pero sa bandang huli, sapagkat hindi nila inalagaang mabuti ang bayang ipinagkatiwala sa kanila, ito ay binawi ng ating Panginoon. Kaya nga sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, babawiin ko ang ibinigay ko sa inyo at ito ay aking ipagkakatiwala
sa bayang marunong mag-alaga ng tapat. Sa ating kwento, sa ating ebanghelyo, makikita natin kung papaano gumagalaw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig, by its nature, ay malaya. Kaya nga po dito rin nakasalalay ang kanyang kahinaan dahil ang pag-ibig ay malaya. Pwede nating suklian ang pag-ibig ng Diyos ng karampatang pag-ibig at suklian ng pagsuway. Kaya nga po bagamat inaasahan ng Diyos sa atin bilang kanyang nilikha ng may katalinuhan at kalayaang pumili, inaasahan ng Diyos sa atin na tayo ay mamunga ng masagana. Kaya lang po, dahil ang pag-ibig ay malaya, malaya tayong tumugon sa paanyaya ng Diyos na magmahal at maglingkod, at malaya din naman tayong hindi tumugon sa kanyang paanyaya. Ngunit naroroon pa rin na inaasahan tayo ng Diyos na gamitin ang bawat talento, karunungan at kalayaan upang tumugon sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Mga kapatid, medyo minsan nakakalungkot, meron po mangilan-ngilan sa atin na hindi ginagamit sa tamang pamamaraan ang bawat karunungan, kalayaan, at talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Paano po ito mangyayari? Kapag tayo ay pumili na hindi tumulong at tayo ay pumiling manakit ng ating kapwa, kung parati nating pipiliin ang hindi magsalita ng maganda sa kapwa, bagkus parati nating binabanggit ang mga katagang makakasakit ng damdamin. Kapag pinili nating hindi tumulong sa ating kapwang nangangailangan, bagkus hindi natin sila pinapansin, hindi natin tinutupad ang paanyaya ng Diyos na gamitin ang bawat biyaya, karunungan, kalayaan, talento na kanyang ipinagkatiwala sa atin. Minsan sinasabi natin, kapag tayo ay natutuksong hindi gumawa ng mabuti, minsan sinasabi natin sa ating sarili, ay okay lang yan, wala namang nakatingin. Ay okay lang yan, lahat naman gumagawa noon. Ay okay lang yan, wag lang akong pahuhuli. Mga kapatid, kapag gano'n ang ating laging iniisip, hindi natin pinauunlakan ang pinakang dahilan kung bakit tayo binigyan ng biyaya ng Diyos. Hindi natin tinutupad yung pinakang purpose o reason bakit tayo pinagkalooban ng Diyos ng talento, karunungan at kalayaan. Mga kapatid, tandaan po natin, bilang mga Katoliko Kristiyano, hindi lang po sapat na tayo ay umiiwas sa kasalanan. Hindi lang po sapat na hindi tayo gumagawa ng kasalanan. On the other side of the coin, sa kabilang dako ng ating pagiging Katoliko Kristiyano ay ang paggawa ng kabutihan. At damihan natin ito. Hindi lang sapat na hindi tayo nagkakasala o iniiwasan natin ang magkamali. Bahagi ng ating pagiging Katoliko Kristiyano ang patuloy at huwag magsawang gumawa ng kabutihan. Sa ganitong paraan, ibig sabihin, ang klase ng ating pagiging Katoliko Kristiyano ay idinadala natin sa panganib. Kapag tayo ay tunay na nagmamahal, hindi natin alintana na tayo ay masaktan. Kapag tayo ay tunay na nagmamahal, hindi natin alintana na kung ano man ang tugon ng ating taong gustong mahalin.
Kung tayo ay tunay na nagmamahal, hindi tayo natatakot kung hanggang saan hahantong ang ating pagmamahal. Ang mahalaga, tayo ay nagmamahal. This means taking a risk if our goodness may be misunderstood or abused. Kasi po minsan kapag tayo ay nagdesisyon na gumawa ng mabuti o nagmahal sa ating kapwa, minsan ay iisip agad natin, baka naman hindi tanggapin ang aking pagmamahal. Baka naman maabuso ang aking kabutihan. Okay lang yun. Ang mahalaga, tayo ay patuloy na nagmamahal. Tayo ay patuloy na gumagawa ng mabuti kahit tayo pa ay abusuhin. Kung ito man ay mag-uudyok sa atin upang tayo ay maging mas mabuting tao, mas mabuting anak ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, may kwento ng mag-asawa na kung saan yung asawang lalaki ay sobrang mapagmahal na asawa sa kanyang kabiyak. Sobrang tapat sa kanyang asawa. Kaya lang, itong asawang lalaki wala siyang trabaho. At nagtataguyod ng kanilang pamilya ay yung asawang babae. Kailan po dumating ang panahon na medyo napapagod na at nagsasawa na itong asawang babae sa kanya. At minsan napansin ito ng kanyang asawang lalaki. Sabi niya, mahal, parang napapansin ko na nanlalamig na ang iyong pakikitungo sa akin. At ang tugon, at ang sabi niya, ano ba ang aking ginawa? Wala naman akong ginagawa. At ang tugon ng kanyang asawang babae, sabi niya, yun na nga ang problema. Wala kang ginagawa. Hindi ka man lang nagtatrabaho upang itaguyod ang ating pamilya. Yun na ang problema. Wala kang ginagawa upang tulungan akong itaguyod ang pamilyang ito. Mga kapatid, bilang mga Katoliko Kristyano, pagdating ng panahon, haharap tayo sa ating Panginoong Diyos at tayo ay Kanyang huhusgahan. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating Panginoon sa Kanyang harapan, Lord, bakit ako pupunta doon? Wala naman akong ginagawa. Mga kapatid, ang pagiging Katoliko Kristyano ay hindi isang tanong kung ano ang hindi natin nagawa. Bagkus, isang tanong na ano ba ang ating nagawa sa mundong ito? Ano ba ang ating ginawa sa bawat talento, biyaya, karunungan, kalayaan na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos? Ito ba ay ginamit natin upang makapaglingkod sa ating kapwa, lalo't higit sa mga nangangailangan? Tandaan natin, sa pagdating ng panahon, sa harapan ng ating Panginoon, iisa-isahin ng Diyos, paano ba natin ginawa, ginamit, ibinahagi ang bawat talento, karunungan, kalayaan, at pagmamahal na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? So mga kapatid, kung tayo ay tunay na nagmamahal, handa tayong sumuong sa panganib para mahalin natin ang ating kapwa. Kung tayo ay tunay na nagmamahal, handa tayong masaktan, handa tayong hindi tanggapin, handa tayong mabigo. Ang mahalaga, tumutugon tayo sa paanyaya ng Diyos na patuloy at patuloy na magmahal. So mga kapatid, sana po hindi tayo napapagod na gumawa ng mabuti sa iba. Hindi tayo napapagod na magmahal bagamat hindi tayo umaasa ng kapalit. Sapagkat ang tutugon at magbibigay ng kantimpala sa bawat pagmamahal at kabutihang ating ginagawa ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Tandaan natin, ganoon ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ay pagmamahal at nawa, patuloy tayong magmahal
at huwag tayong mapagod gumawa ng kabutihan. Tumayo tayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaho. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Itutugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing ehemplo sa ubasan ng Panginoon, kaya't kailangang manatiling tapat sila sa Diyos at sa bayan, nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga api at mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso at nagpapasakit sa mga mahihirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mo nawa kaming mga responsabling tagapangalaga ng iyong sangnilikha at mapagtanto namin ang mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, dalangin natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos Ama, patatagin mo kami sa iyong Espiritu Santo upang madaig namin ang aming mga kahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Yun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus namin mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin nakagagaling na utos, turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala,
maging gamayadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bukaw, ngayon ang Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait-inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo mo muna ang lahat para sa ilang paunawa galing sa ating parokya. In celebration of the Holy Rosary Month, we would like to invite you all to participate in praying the Rosary every day at 6 p.m. This is also broadcast live on our Facebook page. We are also inviting families to lead the said Rosary. Please contact Sab Cortez or Cynthia Sorrera for details. Envelopes for the soul of our departed loved ones are now available at the parish office. It will be blessed after every Mass for the whole month of November. Our SOCO ministry will be doing a special dedication video for our departed loved ones. You may send a picture of your departed loved one on our Facebook page on or before October 25, 2020. Lastly, this coming school year, the Educational Assistance Program, or EAP, of our parish is planning to help students in the elementary, high school, and college levels. These needy and deserving children who come from the mission areas covered by our parish will receive financial assistance in the form of monthly allowances to help in schooling-related expenses, which for this year will include internet expenses for online learning and related costs. You can sponsor a child for as low as 7,000 a year. Please read the details in the program brochure and give a brighter future to one child. That's all. Thank you. Atin pong dasalin the prayer for healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hand to heal them. Touch their souls with your compassion for others. Touch their hearts with your courage and infinite love for all. Touch their minds with your wisdom, and may their mouth always proclaim your praise. Teach them to reach out to you in all their needs, and help them to lead others to you by their example. Most loving heart of Jesus, bring them health in body and spirit, that they may serve you with all their strength. Touch gently their life, which you have created, now and forever. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko tayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. May alin ang ating misa, taglayin natin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming
babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin aming dalangin. Gabayan sa aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz, ibang biyahe, naway matugunan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaan ganap ay matatamo. Nuestra Señora de la Paz, ibang biyahe, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaan ganap ay Nuestra Señora de la Paz, ibuen biyahe, ipanalangin mo kami.